Mga kababayan, maligayang pagbabalik po. Ako po, ito po yung sinasabi ko sa inyo na pinaka-urgent na update natin sa lagay ng bagyong Sinika. No, less than 24 hours ay maglalandfall na po ito dito po sa area ng Northern Aurora at Southern Isabela at maaapektuhan niya ang ilang bahagi po ng Bicol Region mga kaibigan, Quezon, ilang bahagi po ng Central Luzon mga kaibigan. So marami yung mga lugar na yan na alamin natin ngayon, pinaka-latest track, intensity, lokasyon at yung mga lugar pa na posible niyang maapektuhan at posible ding maitaas sa storm wind signal number 4 ang lugar na direct ng tatamaan po nitong si Bagyong Nika. Pero bago yan, pakishare naman po ng ating update, pa-like and subscribe at pa-hit ng notification bell. Hindi po ito para sa akin, bagos para sa ating mga kababayan, para aware po sila sa lagay ng ating panahon. So sa kasalukuyan mga kaibigan, eto po nga si Bagyong Nika ay nagme-maintain po ang lakas mga kaibigan. And as of now, ang pinakalokasyon po niya ay 500 kilometers east of Infanta, Quezon at meron pong maintain na lakas ng hangin na 100 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa sentro na may bugsong pumapalo up to 125 kilometers per hour. Ang pagkilos niya medyo mabilis po, pa-westward po sa bilis na 30 kilometers per hour. Inaasahan mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo, inaasahan po mamayang gabi, no, ay dito po ang magiging lokasyon niya, 310 kilometers east of Baler, Aurora at maintain po siya sa 120 kilometers per hour. Typhoon category na po siya niyan. Pa west northwest po ang kilos sa bilis na 20 kilometers per hour. At paglipas din ng ilang mga oras, bukas po ng alas 8 ng umaga, apektado ng ilang bahagi po ng Aurora mga kaibigan. Mas lumapit kasi siya sa 210 kilometers at nagme-maintain siya o mas lumakas po siya sa 130 kilometers per hour. Isa pa rin pong typhoon category. So narito naman po yung pinaka-latest na track niya, no, kung saan makikita nyo mga kaibigan. Etong sinasabi natin na T, yan po ay tinatawag natin na typhoon category, which is inaasahan po mga kaibigan November 11, no, ito ay direktang naglandfall na sa ilang bahagi po ng Northern Aurora at Southern Isabela. So kailan lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility etong si Bagyong Nika? Yan kasi yung tinatanong ng mga kababayan natin. Inaasahan na ito po ay lalabas na, no, ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating pa po mga kaibigan ko ng Martes ng alas 8 ng gabi, no. Posibleng mapaaga yan or posibleng mapatagal, depende pag kilos po yan ni Bagyong Nika mga kaibigan, kasi nagbabago yung track, no, yung system natin mga kaibigan, nagbabago yan at yung mga lokasyon na posibleng maapektuhan nagbabago rin po mga kaibigan. Sa ngayon po ay meron po tayo nakataas na signal number 1 at signal number 2. So ipapakita ko sa inyo yung mga lugar po na apektado. Dito muna tayo mga kaibigan ko, no. Sa signal number 1, apektado ngayon ang ilang bahagi po ng Cagayan. Kasama po dyan ang Babuyan Island, Apayao, Abra, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Eastern at Central portion po ng Pangasinan, no. Marami nagtatanong sa atin dyan. Ang La Union, apektado, Benguet, the rest po ng Aurora, Tarlac, Nueva Ecija at Pampanga. Take note mga kaibigan ko, ito po ay meron pong estimated na time na 36 hours mga kaibigan, no. Yan po yung 36 hours na yan, diyan nyo posibleng maranasan yan o posibleng nating maranasan etong signal number 1 na may lakas ng hangin na 30 to 60 kilometers per hour. So pwedeng maitaas yan hanggang signal number 2 or 3 depende sa pagkilos po ni Bagyong Nika. So i-take note natin yan mga kaibigan para hindi po tayo malito. Ang sinasabi ng ilan, signal number 1 daw, ba't sobrang lakas ng hangin? Yun kasi yung pagkumilos na itong si Bagyong Nika o mas lumapit, nagbabago yung lagay ng hangin dyan, no? So tumataas yan sa signal number 1, signal number 2 hanggang signal number 4 yung kanyang posibleng pinakamalakas na hangin. Ang signal number 2 natin mga kaibigan, nakataas po ngayon, as of now mga kaibigan, northern at central portion po ng Aurora, Isabela, Quirino kasama, no, may mga nagtatanong. Ang southern portion po ng Cagayan kasama, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. So mga kaibigan, bukod pa po dyan, marami ding mga lugar pa na maaapektuhan. Hindi po direktang tatama doon sa pinakamata niya yung ilang bahagi po ng Central Luzon mga kaibigan, pero apektado. Inaasahan mga kaibigan na ito nga pong si Bagyong Nika, Northern at Central Luzon ang kanyang maapektuhan at posibleng bukas po yan mas maramdaman pa ng husto dahil ang sinasabi nga natin less than 24 hours. So may paghahanda pa tayo na dapat gawin. So ngayon pa lamang
lamang po kahit nakaranas tayo ng mainit na panahon, sana po nakapaglaban ng iba, no? Nakapagpatuyo na ng mga damit dahil pagdating po ng Lunes at Martes mga kaibigan, dyan po yung pinaka-peak na lakas po ni Bagyong Nika. Maraming mga kababayan natin hindi po nakakaunawa, gusto nila maramdaman agad yung lakas ng hangin. Bakit daw wala? Meron namang bagyo. So eto na nga po, unti-unti na nararamdaman niya sa ilang bahagi po ng North at Central Luzon. So yung mga hindi po nakakaalam, ipapakita ko sa inyo kasama po sa maapektuhan nito nga pong si Bagyong Nika mga kaibigan. Unahin muna natin, no, etong mga lugar po na kasama sa Aurora. Kasama dyan ng Baler, Kasiguran, Dilasag, Dinalungan, Dingalan at ilang bahagi po ng Maria Aurora at San Luis, no? Dito naman mga kaibigan sa ilang bahagi ng Central Luzon para mas malinaw sa atin kasi malawak yan, no? Yung ibang mga kababayan natin, syempre hindi nila alam yung mga sakop ng Central Luzon, no? Kasama dyan ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales at yung pinaka lungsod niya po para clear sa inyo sa mga kababayan, inuulit ko ng paulit-ulit para makapaghanda po kayo. Ang Angeles, Olongapo, Balanga, Tarlac, Cabanatuan, Gapan, San Jose, Palayan, Maykawayan, Malolos, Marilao, San Jose del Monte, Bulacan at Mabalacat, Pampanga. So mag-ingat tayo sa posibleng malalakas po na hangin, may kasamang pag-uulan mga kaibigan, at yung mababang lugar mag-ingat po sa banta ng pagbabaha at yung mga landslide prone area, yung mga nakatira po sa mga bulubundukin, pati na yung mga nakatira malapit po sa mga ilog mga kaibigan. So mga kaibigan ko, bukod pa po dyan, eto nga pong si Bagyong Nika ay apektado rin ng ilang bahagi po ng Bicol region. Yung trap or extension ng kanyang hangin nakakaapekto. Ang mga lalawigan po ng Bicol region, kasama dyan ng Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, may nagtanong sa atin dyan, Masbate at Sorsogon. Bukod dyan mga kaibigan, meron po tayong mga pag-uulan na mararanasan, no? Ipapakita ko sa inyo mga kaibigan para clear po sa atin at para mas maunawaan natin. Inaasahan mga kaibigan na magbibigay nga po ng pag-uulan. Ito nga pong si Bagyong Nika. So narito po ang ating update mga kaibigan. Ito po, no, inaasahan po na itong si Bagyong Nika mga kaibigan ay magbibigay ng pag-uulan sa ilang bahagi po ng Batanes, Babuyan Island, Northern at Cagayan at Ilocos Sur. So dahil po yan sa wind force or hangin na naidudulot po nito nga pong si Bagyong Nika. Inaasahan naman po pagdating naman bukas, Batanes, Camarines Sur at Catanduanes makakaranas din ng malalakas na hangin mga kaibigan. Dahil po yan sa trap or extension ng kanyang hangin na patuloy na nakakaapekto sa malaking bahagi po mga kaibigan ng Northern at Central Luzon. So magtatanong sa atin, ganong karaming tubig daw ang posibleng maranasan mga kaibigan. Inaasahan din, no, na 24 hours accumulated rainfall forecast, no. Inaasahan po ngayong araw, no, ay heavy to moderate po na ulan ang mararanasan with 50 to 100 mm sa pag-ulan ang mararanasan po. Ngayon po hanggang bukas yan dito sa Aurora, Quezon, Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Northern Samar. Inaasahan naman mga kaibigan pagdating naman po ng Martes, intense to torrential naman na may 200 mm sa pag-uulan ang mararanasan po sa Cagayan, Isabela, Apayao at Aurora. Heavy to intense naman 100 to 200 mm na pag-ulan ng mararanasan. Medyo marami yun mga kaibigan, no? Hindi po yung kakaunti lamang. Kalinga, Mountain Province, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao at Abra. Inaasahan din moderate to heavy intense rain ang mararanasan na may 50 to 100 mm sa pag-ulan dito po sa Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Quezon, Nueva Ecija, Benguet, Ilocos Norte at Ilocos Sur. At inaasahan din mga kaibigan sa ilang bahagi ng Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte at Ilocos Sur, posible ang maitaas po sa 100 to 200 mm po na pag-ulan. So yung mga lugar dyan na mababa, inuulit ko ulit, mag-ingat sa banta ng pagbabaha at mag-ingat din po sa banta ng mga landslide prone area. So bukod pa kaibigan, dito nga po kay Bagyong Nika, may isang bagyo pa tayong minomonitor. Tropical depression na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga po yung sinasabi natin na posibleng kasunod ni Bagyong Nika na si Ophel. Pero tignan nyo mabuti mga kaibigan, dahil mabilis yung kilos nito nga pong si Bagyong Nika, posibleng mawala yung interaction nila, yung sinasabi natin paghatak ng isang bagyo sa mas malapit. Dito nga po kay Bagyong Ophel. So na-lessen natin yung chance na pumasok sa par etong si Bagyong Ophel mga kaibigan o Tropical Depression Ophel within the next 48 hours dahil inaasahan po pagdating po ng Martes
hanggang Huwebes po ay posible itong pumasok ng PAR. Pero dahil nga sa mahinang sirkulasyon ng kanyang hangin, ito ay maliit ang tsansang pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang daming bagyo o sama ng panahon, mga low pressure area, yan nga po sa may bandang silangan ng ating bansa ang minomonitor. Pero take note mga kaibigan, hanggat hindi yan nakakapasok sa ating Philippine Area of Responsibility ay huwag kayong mangamba. Marami po kasi sa ating mga kababayan ang sobrang nananakot, lalo na kapag nag-post sila ng mga update, no, na merong signal number 4, merong super typhoon. Wag po kayong basta-basta matakot mga kaibigan. Alam ko sa ating channel marami pong mga elders ang nanonood. Yung iba alam natin may karamdaman, hindi natin sila pwedeng biglain or i-shock po mga kaibigan. So gabayan po natin mga kaibigan, lalo na yung mga nakakaunawa. Kaya dito po sa ating channel talagang hinihimay ko po at dinahandahan ko po, like ko po sinasabi, wag matakot at maging handa tayo. Kasi once na matatakot kayo sa bagyo mga kaibigan, wala po tayong magagawa. Hindi tayo makakapaghanda. Unang-una natin dapat gawin mga kaibigan dyan, no, ay manatiling informed sa lagay ng panahon. Alamin natin yung lokasyon, yung mga lugar na maaapektuhan mga kaibigan. At eto pa, idadagdag ko mga kaibigan. Inaasahan sa araw ng Lunes mga kaibigan, automatically, pag ang isang lugar na apektado, tulad na akin nabanggit, meron tayong signal number 1 and 2, automatic po walang klase yan mga kaibigan. Public po at private, no? Wag natin isugal yung ating mga anak sa ulan mga kaibigan, baka magkasakit pa po sila. Yung pangalawa natin mga kaibigan, sinasabi ko, i-safety natin ang ating mga kagamitan sa mga lugar nga po na safe, no? Yung binabaha, kung may second floor kayo, ilipat nyo na doon. Pangatlo, mag-imbak ng pagkain na tatagal ng 2 hanggang 3 araw. Hindi naman tatagal ng 1 linggo, 1 buwan yung bagyo mga kaibigan. Lalabas din yan ng ating PAR. So, tiis-tiis lamang po mga kaibigan. Pang-apat po mga kaibigan, ang sinasabi ko sa inyo, magkaroon tayo ng plano na dapat gawin pag merong ganitong klaseng bagyo na pumapasok sa ating bansa. Yung panghuli, manatili sa ating mga kabahayan para masip po tayo, no, kaysa labas tayo na labas. Kung wala namang importanteng gagawin sa labas, manatili na lang sa ating mga kabahayan mga kaibigan, safe pa tayo, no, hindi lalabas tayo. So mga kaibigan, no, meron tayong update ulit mamaya sa lagay ng ating panahon. So manatili kayo sa ating update na ngayon mga kaibigan, posibleng magbago yan, no? Posibleng yung signal number 1 and 2, posibleng maitaas sa mataas na signal, depende kasi palapit ng palapit etong si Bagyong Nika. Paalala ko, less than 24 hours, may oras pa tayong maghanda. Maraming salamat po sa inyong lahat.